Ayon sa Forbes magazine noong 1985, ang pinakamayamang tao sa Amerika ay si Sam Walton na merong net worth na $2.8 billion. Siya ang founder ng Walmart, ang pinakamalaking retail store sa Amerika hanggang ngayon. Noong 1985, ang Walmart ay merong annual revenue na $8.4 billion, 882 locations at 104,000 na empleyado. Pero kahit ganito na siya kayaman, patuloy pa rin siyang namumuhay ng simple. Nakatira pa rin siya at ang kanyang pamilya sa parehong bahay na binili niya noong 1959. Naka-economy class sa bawat flight at nagpapagupit sa mumurahing barbershop na malapit lang sa kanila. Hindi kilala si Sam ng karamihan. Hindi mo siya makikitang nagmamaneho ng sports car, nakasuot ng mamahaling damit at hindi mo siya mapagkakamalang mayaman. Kinuwento pa niya sa kanyang biography na pagkatapos lumabas ng Forbes magazine, maraming news channel ang gusto siyang bigyan ng interview at sinabi niya na karamihan sa mga reporter ay disappointed dahil nakita nila na nakatira lang siya sa simpleng bahay at nagmamaneho ng pickup truck, ang uri ng lifestyle na hindi nalalayo sa karamihan at hindi nakakakuha ng maraming atensyon. Hindi lahat ng mayayaman ay katulad ng inaakala ng karamihan. Sa katunayan, karamihan sa mga taong nakikita nating nagmamay-ari ng mga luxury items at merong luxurious lifestyle ay mga middle class at hindi totoong mayaman. May mga taong kahit sobrang yaman na, mas gusto pa rin nila ang simpleng buhay. Tulad na lang ni John Gokongwei Jr. na isa ring bilyonaryo pero madalas naka-economy class sa bawat flight sakay ang eroplano at airlines na kanyang pagmamay-ari. Nakasuot ng simpleng damit at lumang sapatos. At pagdating naman sa pagkain, kahit afford niya ang kumain sa mamahaling restaurant, mas gusto niya ang simpleng ulam. Paborito niyang kumain sa Chowking at karaniwang food court sa loob ng mall na pagmamay-ari din niya. So bakit kaya may mga taong ganito? Kahit nagmamay-ari na sila ng maraming negosyo at afford ang halos lahat ng bagay, mas pinili pa rin nila ang simpleng buhay. Base sa ginawa nating halimbawa, mauunawaan natin na iba ang pag-uugali ng tunay na mayaman sa pera kumpara sa karamihan. Ang pananaw ng karamihan kapag meron kang pera ay gastusin ito at ibili ng mga bagay na makinang sa paningin ng iba. Pero iba ang mayayaman. Ang tingin nila sa pera ay dapat itong i-invest para ma-preserve ang value nito. At ang ugaling ito ay isa sa mga dahilan kung bakit sila naging mayaman at nananatiling mayaman. Kung hindi mo pa ito alam, merong mga tinatawag na quite rich. Sila yung mga taong may sapat na yaman pero hindi nila napag-isipang kailangan itong ipakita sa iba. Marami silang pera pero hindi sila gumagawa ng ingay. At merong tatlong dahilan kung bakit gusto ng mayayaman ng simple at tahimik na buhay. Ang unang dahilan ay wala na silang dapat patunayan sa iba. Kapag alam mo na marami kang pera, kailangan mo pa bang ipaalam ito sa iba? Kahit alam natin na ang sagot sa tanong na ito ay hindi, madalas na magkikita pa rin natin na kasalungat ang ginagawa ng karamihan. Marami ang bumibili ng mamahaling gamit kahit hindi nila kailangan para lang mapakita sa iba na marami silang pera. Walang masama sa pagbili ng mamahaling gamit at i-enjoy ang pinaghirapang pera. Pero kung umabot ka na sa punto na ang intensyon ng iyong paggastos ay hindi na para sa sarili mong kaligayahan kundi para na sa atensyon ng ibang tao, kailangan mo na itong baguhin. Ang success para sa kanila ay hindi nakabase sa pagkakaroon ng mamahaling gamit, branded na damit o marangyang pamumuhay, kundi sa kalayaang mabuhay ng hindi palaging iniisip ang pera. Sa ibang salita, ang kumpiyansa ng tahimik na mayaman ay galing sa pagkakaroon ng sapat na ipon, investments at maayos na cash flow, hindi sa opinyon ng ibang tao. Alam nila na ang pagnanais na magmukhang mayaman ay kadalasang kabaligtaran ng tunay na pagyaman. Ang taong laging naghahanap ng validation ay mas madaling gumastos para mapahanga ang ibang tao, kahit minsan ang kapalit nito ay ang kanilang ipon o pagkabaon sa utang. Pero ang mga tahimik na mayaman ay inuuna ang pagpapalago ng kanilang yaman. Hands-on sila sa kanilang negosyo, patuloy silang nag-aaral, gumagawa ng plano at marami pang mga desisyon na magpapalago ng kanilang asset. Naiintindihan nila na ang atensyon ng ibang tao ay panandalian lang. Ang tunay na mahalaga sa long term ay kapag naabot mo ang quality ng buhay na gusto mo, yung meron kang peace of mind, hindi kinokontrol ng pera at nagtatrabaho na merong purpose. Ang ikalawang dahilan ay privacy. Maraming mayayaman ang pinipiling mamuhay ng tahimik at simple
Dahil alam nilang ang privacy ay isang uri ng proteksyon. Kapag alam kasi ng maraming tao ang tunay nilang yaman, mataas ang chance na marami ang hihingi sa kanila ng pabor. At madalas ay mga pabor na hindi nila kayang tanggihan. Imbis na maka-attract ng tunay na kaibigan at makabuo ng magandang samahan, marami na ang lalapit sa kanila dahil alam ng mga tao na marami silang pera. At isa pa, ang sobrang pagpapakita ng yaman ay maaari pang magdulot ng inggit at masamang intensyon ng iba. Ang katotohanan, marami sa ating paligid ang ayaw na makita na may mas nakakaangat sa kanila. Kaya sa halip na gumastos para magpa-impress sa iba, mas gusto ng tahimik na mayaman na ilaan ang kanyang pera sa pagpapalago ng kanyang negosyo, investments at oras sa pamilya. At ang ikatlong dahilan ay para makaiwas sa distractions. Kapag wala kang gustong patunayan sa iba at pinili mong mamuhay ng tahimik, mas konti na lang ang mga bagay na humihingi ng iyong oras, atensyon at pera. Sa ganitong desisyon, mas nakakapag-focus ka sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Kailangan nating maunawaan na ang simpleng pamumuhay ay hindi tungkol sa pagkukulang, kundi sa matalinong pagpili kung saan mo ilalaan ang iyong limitadong oras at atensyon. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga mayayaman ay mas gustong mamuhay ng simple kahit kaya nilang bumili ng halos anumang gusto nila. Mas nakafocus sila sa paggawa ng desisyon na magpapabuti ng kanilang kinabukasan. Ngayon na alam na natin kung bakit ang ibang mayayaman ay tahimik, at kung gusto mo ring ma-develop ang ganitong pag-uugali at disiplina sa pera, kailangan naman nating alamin kung ano ang common habit ng mga tahimik na mayaman. Kung bakit ito mahalaga? Yun ay dahil halos lahat ng resulta na nakukuha natin ay nanggagaling sa mga desisyong paulit-ulit nating ginagawa. Ika nga ng sinabi ni Jim Rohn, "The quality of your life is determined by the quality of your habits." Sa ibang salita, ang quality ng buhay na meron tayo ngayon ay refleksyon lang din sa quality ng ating habit. Merong dalawang habits na madalas nating makikita sa mga tahimik na mayaman. Una, nakafocus sila sa pagbuo ng asset. May mga bagay na nagbibigay sa atin ng pera, tulad ng negosyo at investments. Ito yung tinatawag na asset. May mga bagay naman na kapag binili natin ay hindi nagbibigay sa atin ng income at madalas pa tayong napapagastos sa maintenance. Ito naman yung liability. Ang mga taong nakafocus sa pagbuo ng asset ay merong producer's mindset. Gusto nilang magbigay ng value sa karamihan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang produkto at pagbibigay ng magandang serbisyo. Ang mga taong nakafocus naman sa pag-acquire ng liabilities ay merong consumer's mindset. Bumibili sila ng mga bagay na magbibigay sa kanila ng magandang status sa lipunan. Hindi masama ang paggastos para sa luho. Sa katunayan, lahat ng tao ay merong liabilities. Ang hindi lang maganda ay kapag nakafocus ka na sa liabilities at wala ka ng nabuong asset. Alam ng mga mayayaman na ang tunay na magbibigay sa kanila ng pangmatagalang yaman ay ang asset. Kaya ito ang dahilan kung bakit mas gusto nila ang simpleng buhay. Hindi dahil wala silang malaking ambisyon o hindi nila kayang bumili ng mamahaling bagay, kundi hindi nila ipinagpilita na bumili ng liabilities at gumastos ng malaking halaga para lang mapakita sa iba na marami silang pera. Merong kakaibang habit ang mga mayayaman sa paggastos. Gumagastos sila para makabuo ng negosyo, investment, real estate at iba pang asset na maaaring lumago at magbibigay sa kanila ng cash flow sa paglipas ng panahon. Ipinagpatuloy nila ang ganitong habit sa loob ng mahabang panahon at hinayaan lang na mag-compound ang kanilang pera hanggang sa dumating ang punto na kaya na silang palitan ang kanilang asset sa pagtatrabaho. Ang mga iilang practical tips na pwede mong gawin para maging habit mo rin ang pagbuo ng asset ay una, i-prioritize mo ang pag-i-invest bago gumastos. Sa tuwing natatanggap mo ang iyong sahod, magtabi ka agad ng 10% para sa investments o negosyo bago ka bumili ng mga gusto mo. Pangalawa, tanungin ang sarili bago bumili kung asset ba ito o liability. Kung ang bibilhin mo ay hindi makakadagdag ng iyong income o halaga ng iyong net worth, pag-isipan mo muna kung talagang kailangan ba ito. Pangatlo, mag-set ng asset goal kada taon. Halimbawa, makapagsimula ng maliit na negosyo o madagdagan ang rental property. Mas madaling kumilos kapag meron kang malinaw na target. At pang-apat ay i-track ang iyong net worth at hindi lang ang kita. Mahalaga na mapalaki mo ang iyong sahod, pero huwag mo rin kalimutan na palakihin ang iyong assets taon-taon. Ang pagbuo ng asset ay hindi isang malaking desisyon na minsan lang ginagawa.
Isa itong maliit na desisyon na inuulit sa loob ng maraming taon. Ang pangalawang habit ng mga tahimik na mayaman ay mas priority nila ang freedom kaysa mamahaling gamit. Ang mamahaling sasakyan, relo o bahay ay maaaring magbigay ng convenience at pansamantalang kasiyahan. Pero hindi nito mabibili ang kalayaang tumanggi sa trabahong hindi mo gusto, magpahinga kapag kailangan mo, o maglaan ng mas maraming oras kasama ang pamilya. Para sa mga tahimik na mayaman, ang pera ay hindi instrumento para magpasikat, kundi isa itong tool para magkaroon ng mas maraming choices sa buhay. At ang ganitong pananaw ay merong malaking epekto sa kanilang pang-araw-araw na desisyon. Imbis na gastusin ang pera para sa luho, mas inuuna nilang palaguin ang kanilang assets. Ang mga iilang tips na pwede mong i-apply araw-araw para maging habit mo rin ang pag-prioritize ng freedom ay una, magkaroon ng malinaw na kahulugan ng freedom. Dahil magkaiba tayo ng goal sa buhay, mahalagang malinaw din sa atin kung ano ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Isulat mo kung ano ang ibig sabihin ng freedom para sa'yo. Halimbawa, gusto kong magkaroon ng sapat na assets para mailaan ko ang majority ng aking oras sa pamilya at hindi mamumuhay paycheck to paycheck. Kapag meron kang clarity, mas madali na lang sa iyo ang tumanggi sa mga maliliit na bagay. Pangalawa, iwasan ang lifestyle inflation. Kapag lumaki ang iyong income, mas mabuting desisyon na dagdagan ang iyong ipon at investments kaysa mag-upgrade ng mga gamit. Pangatlo, iwasan ang mangutang para sa luho. Ang desisyon na mangutang kapalit ang kalayaan ay hindi magandang strategy. Ang utang kapag hindi pinagplanuhan ng mabuti ay pwede kang maging alipin. At pang-apat ay huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Hindi ka magkakaroon ng freedom kapag ginagawa mong basihan ang success ng iba. Ang mga tahimik na mayaman ay hindi madaling naaapektuhan sa opinyon ng ibang tao dahil alam nila kung ano ang kanilang goal at kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin. Kapag ginawa mo ring habit na i-prioritize ang magkaroon ng freedom, mamamalayan mo na magiging intentional ka sa paggamit ng iyong oras at pera. Hindi ka na basta-basta gumagastos at ang bawat desisyon na ginagawa mo araw-araw ay nakabase na sa iyong goal at hindi sa emosyon. At yan ang dalawang habits ng tahimik na mayaman. Kung gusto mo pang matutunan at mag-develop ng bagong financial habits, panoorin mo lang ang videong ito. Ilalagay ko na lang ang link sa description at comment section. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic, mag-comment ng iyong mga natutunan, at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.